Showbiz fanatics, Mr. Jano Gibbs abay nabigla sa mga kumakalat na news online patungkol sa pagkamatay ng kanyang ama at sa malalim na investigasyon. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Matapos nga ang malalimang investigasyon patungkol sa pangyayari o sa pagkapanaw ng ama ni Mr. Jano Gibbs na si Mr. Ronaldo Valdez, ay kung sino-sino at ano-ano ang mga lumalabas na mga balita sa social media. Pero bago po ang mga pangyayaring ito ay samot-sari po ang mga ipinopost nitong si Mr. Jano Gibbs sa kanyang official social media account. The actor-singer Jano Gibbs turned to social media last Wednesday to express that he is longing for his dad, screen veteran Ronaldo Valdez, who passed away last December 17. As the sun sets, the sun rises, caught in the middle of holding on and letting go. Miss you, Papa, he said in his Instagram post. Last Saturday, Gibbs shared a heartwarming video of him singing a duet with his father. Valdez on-screen career spanned nearly 6 decades. His last project was on ABS-CBN Too Good to Be True, where he portrayed as Lolo Sir endeared him to a younger audiences. His list of film include May Minamahal, The Mistress, and The 7 Days. So talaga namang tumatak talaga lahat ng mga ginawa na pelikula or teleserye itong si Mr. Ronaldo Valdez. Pero dahil nga po sa kanyang pagpanaw, marami pong mga celebrity ang nagbigay ng kanilang mga saloobin at inalala kung paano po naging mabuting kaibigan at mabuting katrabaho itong si Mr. Ronaldo Valdez. Pero aside from that, ay iniintriga ngayon ang ilan sa mga sangkot kasi matapos po na nabigyan na po ng justice itong si Mr. Ronaldo Valdez sa pagpapakalat ng mga leak photos or leak videos patungkol dun sa kanyang pangyayari dun po sa loob po mismo ng kanyang bahay, loob ng kwarto niya. So dahil po dito, nadadawit ngayon ang pangalan nitong si Mr. Jano Gibbs patungkol po dun sa pagpanaw ng kanyang tatay. So dahil dito, hindi rin po nanahimik ang Rappler. Naglabas sila ng isang balita patungkol po at parang pina-fact check po nila na Jano Gibbs not involved in death of Father Ronaldo Valdez. Isa yan sa pinakamasakit na balitang matatanggap ni Mr. Jano Gibbs kasi parang sinasabi nila na isa sa mga dahilan kung bakit daw di umano pumanaw ito dahil sa agawan ng mana. The singer-comedian was in Canada at that time and his father died. So ito po yon. Veterans actor Ronaldo Valdez, who passed away last December 17, was killed by his son singer-comedian Jano Gibbs due to an allegedly inheritance feud. So ito po yung mga kumakalat na balita na di umano may kinalaman daw si Jano Gibbs sa pagpanaw nito. The title of the video reads, "Lagot na, Melissa Gibbs nagsumbong sa NBI dahil sa ginawang pagpatay nito kay Jano Gibbs or ni Jano Gibbs sa ama." So, medyo alarming nga naman po sa part ni Mr. Jano Gibbs yung mga kumakalat na balitang ito na talagang hindi po tayo, hindi po pinatahimik, Posts from Gibbs' official Facebook, Instagram, and TikTok accounts show that he was in Canada at that time. His father passed on December 17. The singer had shows in Red Deer on December 2, Calgary on December 3, and Lloydminster on December 8. A day before Valdez's death, Gibbs posted a video showing that he was in Canada. December 18, Gibbs posted a statement on Instagram confirming his father's passing and requesting prayer and privacy for the family. The Quezon City Police District QCPD confirmed Valdez's death on December 17, and then the veteran film and television actor who was known for playing imposing patriarch roles was 76-year-old Ronaldo Valdez showered with tributes from celebrities, treasure in a Philippine movie industry. According to a report by PEP-PH, the QCPD Criminal Investigation and Detection Unit said on December 18 that Valdez has been found with a gunshot wound on his right temple. Investigation is still ongoing.
Following the circulation of video showing the retrieval of the actor's body from his Quezon City home, 2 policemen have been dismissed from the QCPD and Quezon City Mayor Joy Belmonte's order approved into a video leak. So, nabigyan na po siya ng justice for that. Keep us aware of suspicious Facebook page, group accounts, website articles, or photos in your network by contacting Fact Check Rappler. So, hindi na nga po nakapagpigil, dahil talagang medyo masakit sa part ni Mr. Jano Gibbs na siya po ay nadadawit dito po sa pagpanaw ng kanyang ama. So, dito po, gumagawa na po sila ng mga legal actions with regard sa pagpapakalat ng mga balitang ito. Dahil, well, in fact, is napatunayan naman talaga na si Mr. Jano Gibbs ay nasa ibang bansa nung mangyari ito. Ipinipilit pa ng ilan na maaaring nagputos daw di umano itong si Mr. Jano Gibbs, Which is bagay na nakita naman natin yung relationship ni Jano at ng kanyang ama. And kung sa usaping yaman naman, ang pinagtatakhan natin, bakit nasasama pati po yung yaman ni Mr. Ronaldo Valdez, which is dalawang magkapatid lang naman ang pwedeng pagbigyan ito. So, kaya naman nanghihingi rin ng tulong itong si Mr. Jano Gibbs sa lahat po ng mga nagkapakalat na mga news, patungkol sa kanya, yung maling balita patungkol dito, na i-report agad. Kasi nga, di ba, parang nababahiran tuloy ng masamang imahe at pumapangit yung image nitong si Mr. Jano Gibbs habang sila po ay nagluluksa pa. Talagang pinupulutan po sila sa social media. Medyo alarming nga naman ito sa part po, lalo-lalo na sa kanyang mga anak, na alam naman natin na wala naman talagang kinalaman ng isang Jano Gibbs kasi base po sa investigasyon ng QCPD, talagang kumbaga ginawa talaga ni Mr. Ronaldo Valdez to para sa kanyang sarili. Ginawa niya talaga, maaaring may mga dahilan, may maaaring may mga talagang napaka-importante sa tao, yung tinatawag na mental health, di ba? Kapag talagang yung pag-iisip na natin yung pinasok ng anxiety, pinasok ng lungkot, 'di ba? Talagang magaganap talaga yung mga ganitong klase ng bagay. Pero yun nakakalungkot lang kasi parang binawi niya yung sarili niyang buhay, 'di ba? Na hindi naman talaga sa atin yung buhay na to, pahiram lang sa atin. So anyways, yun nga po yung isa sa mga pinaparating ng pamilya at ni Mr. Jano Gibbs na sana ay maging tayo, vigilant po tayo when it comes to spreading the news, kasi nga naman nakakaawa din yung pamilya ni Mr. Jano Gibbs na talagang nagsasuffer ngayon at hindi pa nga tapos yung kanilang pangungulila sa kanilang ema, ay meron pang mga ganitong klaseng balita. Kaya kung ano pong nais nyong sabihin o anong pang komento, mag-comment lang kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone.